Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning church. Good morning po sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa atin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan, mga kapatid. Again, good morning, church. Good morning po sa ating mga pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa lahat po ng mga mission churches and also mission pastors po natin. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome po na po ang aking mga nagagandang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po, ma'am. Good morning. Masayang umaga sa inyong lahat. Amen. Binabati ko na agad ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Oo. Hello po. Hello kayong lahat dyan. At syempre, ang mga senior citizen, hello. At manood na po kayo. At pag may time, mag-tag na rin. At syempre, ang mga Southeast family, hello kayong lahat dyan. At babatiin ko si Ma'am Cecil Ampig. Sino pa ba? Hello po, Ma'am Cecil Ampig. Yan. Good morning po. Oo, sino pa bang nasa Southeast?
Southeast family, labas. Oo, at kanina pa dito si Ma'am Linda Quiñones. Yon, hello po Ma'am Linda Quiñones. Ma'am, Happy watching. Actually, ang mga Makati Central ay lumabas na. Yon, Lumabas na tama. sila. Oo, Sila syempre. ang madami ngayon dito. Yes. Parang gusto kong bigyan ng promo yan. Eh. Oo, Ma'am Gemma Krampatanta. Hello po Ma'am Gemma. Eva Agpuon. Yun, hello po Ma'am Eva Agpoon. Jessica Mendoza. Yan, hello po Ma'am Jessica. Oo, sa Southeast. Genevieve Gaa. Yan, hello po Ma'am Genevieve. Joyce Alvarez. Nandyan na pala ang mga... Joral Paniki. Garepalo. Yun. Edward Rabino. Oy, hello po Sir Edward Rabino. So, speaking of Sir Edward Rabino, shout out sa Kristiyanong Pamilihan. At siyempre, busy-busy siya ngayon sa sa Opo. mga alumni. Opo. Ma'am Rosalinda Calarang. Yun, hello po Ma'am. Mary Gonzaga. Okay. Beng Dingding. Uy! Hello po Ma'am Beng. Nag-iisang Western Union. Happy watching. Ma'am Sandra Fernandez. Ma'am Ami Padilla. Ma'am Ami Siena. Yun, hello po Ma'am Ami. Good morning. Nanonood rin daw si Annie Briones. Yun, hello po. Oh, tapos na. Ma'am Ellen Hermosura. Yun! Matindi. Ma'am Cecil Gabriel. Oo, Sir Jeffrey Onsat. Si Ma'am Hazel, wala. Rosario Talier Campos. Yun, hello po Ma'am. Wala pa ang pastil. At siyempre, Ma'am Belia Quiñones. So far, ito lang po yung nandito sa aking phone. At Yan, kung shout meron out. kayo dyan, Yan, alright. Doc Eugene. Magandang umaga po sa 22 million Wow, amen. na nanonood na po ngayon. Makinig lamang po tayo at pwede rin po kayo mag-send na ng link para lalo na po yung mga nag-vision noon Yan, tama, tama. para malaman po nila kung ano ang kahihinatnan ng kanilang pagbibisyo. Ay, Yun. aga-aga eh. batiin na rin natin yung mga PSS, Ay, oho, tama. graduating class. Yes, hello po. Wala man lang nanonood. Ayan, Ma'am Linda Quiñones, graduating class po yan. Okay. Yan. Wow, congratulations Class po. Peacemakers. Matindi. Talaga naman. Ito, yan, yung operator natin. Okay. Class Peacemaker yan. Congratulations. Na dapat class, ano yan? Dalawa lang ba graduate? Po. Dalawa lang? Hindi mo, madami yan. Marami. Marami yan, ma'am, alam ko. 40, ilan kayo? 46. 46 nagagraduate. Sana mga 46 tayo ngayon. Nasaan kaya yung 40? Nasaan yung 44? Oo. Ayan na. Bibi. Hindi, baka nag-i-involve na sa mga area. Nasa area kasi sila eh. Ganun katindi. Ay, by the way, happy birthday pala kay Ma'am Janice Agustin. Happy Yan, birthday, happy birthday, Ma'am Janice. Nandito na ba? Wala pa, ma'am. Wala pa. Oo. Sir Dennis Quaresma? Dennis. Birthday niya rin? Oo. Happy Wow! birthday, Sir Dennis. Sir Dennis, happy birthday. At pagpalain Yan, ka nandito mo. yan, di ba? Po? Nandito yan. Nandito yan. Opo. Yan, happy birthday, Sir Dennis. At sana mabusog mo kami mamaya. Ayan, alright. Sige po. At shoutout ko lang din po sa lahat po ng mga nanonood po dyan. Enjoy watching and sana nga, sabi nga ni Doc Eugene, ay yung mga kilala ninyong mga alam ninyo na palabisyo ay dapat maano nyo sila, maitag nyo po sila at mabigyan natin sila ng karagdagang kaalaman, lalong-lalo na sa kakahantungan ng kanilang mga bisyo. Alright? So, just keep watching lang po. Yan. Happy birthday, ma'am. Sabi dito, ayan, binumabati lang po pala sila. Lahat po ng mga nandito. Alright, and shoutout ko lang din po sa lahat po ng mga businesses po natin. Tangkilikin nyo po ang mga small businesses po natin sa ating simbahan dahil sila po ay nagiging blessing po sa kanilang mga areas at lalong-lalo na sa mga sa mga kapatiran po natin. No? Again,
ay nakita ko po si Ma'am Genesis dito ay yung kanyang Unico Massage Trading. Yan. At minsan nagbebenta po siya ng pastil at minsan pares. Yan. Ako, lahat na yata ng business. Oo. Lugaw. Pero masasarap yan lahat. Masasarap po yan lahat. Oo. Kaya every Sunday. Corn dog. Oo. Every Sunday po ay hanapin niyo lang po yan si Ma'am Genesis. Sinisigurado ko po meron pa rin yan. Wala siya ngayon? Hindi, wala siya sa ano. Nasa area. Alright. And also kay Doc Eugene, huwag niyo kakalimutan ang kanyang mga tuna frozen products. Yes. At tinapa. Tinapa yan. Tinapa sa tuna frozen products. Punta lang kayo sa clinic, mga kapatid. At pwedeng-pwede niyo po siya ngayon. Approach niyo po siya. Sabi or message niyo po siya kung gusto niyo pong umorder. At ang kagandahan nito, pwede kayong maging, ano ba yung tawag doon? Reseller. Yon, pwede po kayong maging reseller ni Doc Eugene. May special price po ba yun, Doc? Meron. Yun, syempre. Ganun talaga, pag bulk orders, ay merong special price para po sa inyo. No? Kaya order na po kayo dyan. And sino pa yung mga nakita ko natin dito? Hairmate Salon. Hairmate Salon, tama naman. At mga nagpapaganda ng ating mga kapatiran po dito. Hairmate Salon, shout out to you. Rollins Marketplace. Kung gusto nyo po ng napaka-sustansya at fresh na gulay, Rollins Marketplace lang po. Yan. Wala na ba tayo nakalimutan? Mga nanonood lang ngayon? Si Sir Tito, Hermida. Nandyan ba? Hindi ko nakita. Wala, hindi mo nakita. Annalyn Torres. Ayan, hello po, Ma'am Annalyn Torres. Na-shoutout ko na Sir Rabino kanina, diba? Kristyanong Si pamilya. Blessemy Geronimo. Oo, Blessime Geronimo. Yung kanilang human nature. Ayun, Human Nature Products. Yan, and ano po yan, dealer po sila ng Human Nature Products. Mga ano po yan, mga, ano bang yung pinaka ng Human Nature? Ano yan eh? Shampoo. More on natural yata eh. herbal. Herbal. Oo, Herbal shampoo, herbal cologne, herbal, may lip gloss pa yan eh, di ba? Basta, lahat po ng mga herbal products yan. Kaya nga, Human Nature nga naman. Tama nga naman. Alright, sige po. At para at least marami po tayong matalakay. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion para bago man si Doc Eugene ay tawag nito, pumunta sa ibang bansa, ay tapusin muna natin tong tinatalakay niyang emphysema. By the way, shout out Pastor Louis de la Cruz. Shout out po sa inyo, sir. Happy watching and enjoy watching. Good morning, Pastor Louis at sa mga kasamahan niyo po dyan. Alright, sige po. Ma'am Eugene, bibigay ko na po sa inyo discussion patungkol sa emphysema. Joshua. Actually, ma'am, nandun pa lang tayo sa definition ng emphysema. Opo, nandun pa lang tayo kasi kumbaga pinarealize natin sa kanila yung pinarealize natin sa kanila yung kung ano yung kakahinatnan ng kanilang mga pagbibisyo. Yan. Sige po. Yan. Sige po. Yun. Ayun. Kailangan ba nating ulitin? Sige. Uulitin na lang natin. Siyempre, emphysema or emphysema is a disease of the lungs. So, karamdaman patungkol sa ating baga at it occurs most often in people who smoke. Yun lang naman ang gusto kong ulitin. Yung mga naninigarilyo or smokers. Okay? Ito ang masakit. It is an irreversible condition. Yan talaga. Kaya, kung kayo po ay may emphysema, wala na pong treatment yun, sira na kasi. Kaya lang, ang gagawin na lang ng doktor ay para lang mapabagal o mapatigil yung paglala at kung pwedeng bawasan o tanggalin yung mga simptomas na nararamdaman ng isang pasyente. Hindi na po direkta na ginagamot po yung nasirang lung tissue or yung mga alveoli po na nasira na po. Okay? Yan po. Alright, sige po. Ito na. Yun. Yun kung uulitin po natin, yung mga hindi po nakapakinig last week o na nakapanood, yung normal,
kahit lang sa picture or sa drawing or as you see it, ay ang laki ng diferensya yung normal bronchiole and alveoli kaysa emphysema. Meron pa pong mga walls kasi ang nasisira po yung alveolar walls. Nagbabalon, humihina hanggang sa pumutok. Yung maraming circles dapat yan, magiging iisa na lang. So, yung surface area na sinasabi natin, yung area, yung wall po kasi, doon po yung exchange ng oxygen and carbon dioxide. Pero pag nasira, nababawasan na. So, I hope you can get what I mean. Yung surface area na sinasabi. The more na maraming alveoli na intact pa yung walls, mas mabilis po yung gas exchange. Kaysa yang sa emphysema or emphysema, pumutok na yung ibang walls, wala na pong transfer ng gas. So, kinukulang na ng oxygen, oxygen ng katawan natin, sumosobra yung carbon dioxide kasi hindi natin na ilalabas. Yun pong ibig sabihin dun sa drawing na yon. I hope you can get it. At yung emphysema, pwede sa labas, yung surface ng lungs, pwede rin po sa loob, o sa gitna, or buong lungs po. Yun yung matindi, ma'am. Yun na po. Yun na po Nako. yung mga tinatanggal na. Yeah. Opo. So, ma'am, just in case na, no, paano kaya yung, like for example, yung buong lungs niya na ay talagang apektado? May nangyayari kayang ganun? Kasi sa abroad, they are doing this, sa severe emphysema, lung transplant. Oh. At talagang tinatransplant na po nila. Kasi yung pagka severe na, wala nang gas exchange kasi. Hindi na, papasok man ng konting oxygen, hindi na rin nakakalabas yung carbon dioxide. Kasi, sige na nga. Kasi po, ang gas exchange, ito yung mga walls. Andiyan yung blood vessel, nakikita nyo. Ang exchange ng gas ay parang true and true. Yung diffusion lang yan eh. Wala na pong ibang mechanism. Papasok si oxygen, lalabas si carbon dioxide, ilabas niya sa ating ilong o bibig. Ito, tingnan nyo, wala na po yung mga walls kasi na nasira na, nag-rupture or na-digest, natunaw. Wow. So, imbes na pumasok ang hangin dito, dito na lang. Kaya yun ang ibig kong sabihin sa surface area. Dito na lamang po yung gas exchange na samantalang sa normal lang dito. So, wala pong problema yung pagpasok ng oxygen. Kailangan natin ng oxygen. So, yung emphysema, pwede dito, sa labas lang, or in between, or sa loob. Kaya kung severe, yung buong lungs na po, pumutok na. So, paano po ba ipapasok? Wala nang gas exchange. Kung papasok man ng oxygen dito, wala. Ilalabas mo lang dyan. Pero, kailangan mong ilabas yung carbon dioxide kasi waste sa atin. Hindi na makalabas. Wow. Kaya yun mga kapatid, no, kaya dapat maging mindful tayo dyan. Again, sabi nga namin last time, hindi po yan automatic na nangyayari. It will take time, pero sabi nga, ini-enjoy nyo. Kasi the most common cause of this is smoking. Ini-enjoy nyo po yung pag-smoke, pero meron po kayong aanihin later in life. Ayan po. Alright, ito na, symptoms. What are the symptoms of emphysema? Some people have emphysema for years without knowing it. Siyempre, yung mga kabataan, malakas pa ang pangangatawan, malakas pa ang immune system. Kung meron man silang nararamdaman, they don't mind. Some of its first signs are shortness of breath and coughing, especially during exercise or physical exertion. Na yung una po, yung medyo kinakapos ng hininga. Iba yung kinakapos, iba rin yung nahihirapang huminga. Shortness of breath and yung pag-ubo. Lalo na kung sila yung nag-exercise or any exertion. Kunyari, nagbuhat ng mabigat, nakaka-induce ng coughing or difficulty of breathing or shortness of breath.
This continues to get worse until breathing is difficult all the time, even when resting. Sa severe emphysema, makita nyo po na hindi na siya nakahiwalay sa oxygen. Pero Wow. hirap na siyang huminga kahit ipinupus mo na yung oxygen. So, can you imagine na later in life, ay gano'n na ang magiging buhay nyo, wala anong quality of life will you have? Yeah. O, di ba? Hindi lamang po quality of your life, it will also affect your family. Tama. O, so, ini-emphasize natin ito, don't smoke. Don't Yeah. ever smoke. Oh, it will not give you anything good. Sa bagay, kung tayo nga na mananampalataya or believers, ay wala pong puwang ang smoking po sa buhay natin. Yun, tama. Okay? Alright. Oh, what are the symptoms of emphysema? Other symptoms may include exhaustion. Yung madali kayong mapagod. Bakit madaling mapagod? Kasi kinukulang po ng oxygen. Kailangan ng katawan natin ng oxygen. Hindi lamang para gumana ang ating body system, kailangan natin ng oxygen kasi umiikot sa ating dugo. Kailangan natin ng oxygen. Kinukulang ka. Pagka kinukulang ka ng oxygen, hirap yung puso mong mag-pump. Pero kahit anong gawin niya, kung kinukulang, di ba sabi ko dati na yung ating brain, binubusog ng puso natin. Sige, punta ka sa brain. Yung ganon. Yung kung kinukulang na tayo ng oxygen, sabi ng puso, pumunta ka sa brain kasi siya yung unang-unang nangangailangan. Kaya lang, kung kukunti na rin yung papupuntahin niya doon, kaya kayo na madaling mapagod, nahihilo, kasi kinukulang na talaga. Wow. And of course, kung kayo po ay may sakit na ng emphysema, magkakaroon kayo ng weight loss kasi makakain ba kayo ng maayos? Kung kayo po ay hirap ng huminga, ubo ng ubo, tapos pag umubo, wow. Di ba, mga biro natin dito, pagka yung plema ay dumadami na, naging mucoid, yung medyo malapot-lapot. Sasabihin natin mga biro natin, parang hindi mo ma-explain yung lasa. Pero kung panay na ang labas, hindi mo na rin ikatutuwa kasi kasama na yung just exchange. So kung nagkakaroon ka ng weight loss, at siyempre kung ikaw ay may sakit, tuwang-tuwa ka ba na may emphysema? So kasama na po ang depression. Some people may develop bluish gray lips or fingernails from lack of oxygen. If this happens, seek medical attention immediately. Ito yung palagi nating dinidiscuss, na pag kinukulang po tayo ng oxygen sa ating katawan, yung ating mga fingernails kasi, yun yung pinakadulo na nangangailangan ng oxygen. Kaya kung yung may sakit sa puso, may sakit sa baga, eventually makikita nyo na nangingitim. At saka later on, nagiging club. Yung umuumbok ba? Yan, nakikita nyo yan. Pagka ganon, talagang grabe na po effect ng emphysema po sa inyo, dapat talaga kayong makita ng doktor. Kasi ito yung nagsasabi, matagal ka nang kinukulang ng oxygen. Hindi ka agad mangingitim yung daliri mo yung kuko mo. Pero pagka chronically, kinukulang ka na ng oxygen, magiging ganun, bluish gray, na medyo uumbok na, clubbing na po yun. So, it only means na your situation is getting worse. Okay? Alright. Next. Causes and risk factors. Ito pa rin pa yung sinasabi natin kanina, smoking tobacco or cigarettes is the main cause of emphysema. Grabe, no? The more you smoke, the higher your risk of developing emphysema. Parang raffle ticket yun.
The more you buy, the more chances of winning. O, yun. The more you smoke, the higher risk of developing emphysema. Grabe. This includes smoking cannabis. Ito yung nagsisinghot ng marijuana. Yun. Cannabis. Nako. So, yung mga nagsisinghot, sasabihin nyo, I'm not smoking, nagsisinghot lang. Pero usually, if you are doing this, you are also smoking. Yes. O, diba? Parang di mo ako mapaniwala na ikaw ay humihit-hit ng marijuana pero hindi ka naninigarilyo. O, it goes with it. Kaya, paulit-ulit nating sinasabi po nito, anong gugustuhin mo? O, Tama. Yun ang sinasabi nating ano ang desisyon mo sa buhay mo. Kaya, paulit-ulit natin sinasabi, never smoke. Kahit yung tobacco, yung mga sa Ilocos kasi, kaya lang po, yung cigarettes kasi, it has undergone a chemical process yon. So, itong tobacco, pinadry lang dyan, pero still, meron pa rin po siyang bad effect sa ating katawan. Kasi yung smoke nga, not the leaves per se, pero pag sinunog mo, tapos lalangapin mo, yun po yung nagbibigay ng hindi maganda. So, exposure to secondhand smoke also increases your risk of developing emphysema. So, yung inyong asawa na talagang constant companion mo, naninigarilyo, kumakain, naninigarilyo, nasa loob po kayo ng sasakyan, naninigarilyo, everywhere kasama mo siya, nag-enjoy siya sa kahihit-hit, nag-enjoy ka rin sa kakasinghot. Kasi hindi naman pwedeng, unless ikaw ay talagang meron pong effective na mask para hindi mo malanghap yun. Pero I doubt if you do this, kung yung constant companion mo ay naninigarilyo, so pareho kayong magsasuffer later. Okay? Alright. So, sige po. Other causes of emphysema, as well as potential risk factors for developing it, may include exposure to high pollution chemical fumes or lung irritants. Ito po, sabi niya, high pollution chemical fumes. Hindi lamang po yun. Kayo po yung exposed sa kusina, yung sa mga restaurant, lalo na yung mga ihaw-ihaw, Yun. ay considered po yun na lung irritants. Kahit sabihin nyo pa na wala namang chemical yun, sinisingot mo yung yung pag-burn po ng karne o ano pa man yan. Ganon din po yung mga naggagawa ng insecticide, sabi ko nga dun sa ice plant, yung mga ganon. Sila po yung added risk factors po, or sila po yung pwede magkaroon. Hindi lamang po, pero most common pa rin po yung sigarilyo. A genetic condition called alpha-1 or alpha antitrypsin syndrome can lead to rare form of emphysema called alpha-1 deficiency-related emphysema. Yung ATT or alpha antitrypsin ay isang enzyme na ang target niya ay yung ating lung tissue. Sila po yung nagpiprevent ng digestion, mismo yung walls. Dahil sa neutrophil elastase, ang tawag po nila. Ito yon ay wala po siya, kaya nasisira, natutunaw yung kanyang lungs. So, parang yung mga G6PD deficiency, ito naman ang wala sa kanya yung alpha antitrypsin enzyme na lumalaban dapat sa neutrophilic elastase in the lungs na nagtutunaw yung walls. So, kung meron kang genetic condition na to, ay later in life magkakaroon ka rin ng emphysema, pero for us Filipinos, hindi ganun ka-common. Okay? Alright. History of childhood respiratory infections. Ayun. Nung tayo maliliit pa. Siyempre, kung nandun ka, lumaki ka dun sa payatas noon, pero at least gumanda na, madalas ka magkaroon ng respiratory infections, yung constant threat to your lungs
at lumaki ka, di mas maaga ka magkaroon ng emphysema. And of course, yung compromised immune system, especially as a result of HIV or AIDS. Yung human immunodeficiency virus or acquired immune deficiency syndrome. So kung meron ka nito, talagang bagsak yung immune system mo kasi yung virus tinatamaan niya yung talagang pinapatay niya yung immune system mo. So lahat ito ay exposed ka, madali kang ma-infect. Kung tataas yung viral load. Kaya lang ang kagandahan po ngayon sa HIV ay meron na po silang maintenance. So they can live a normal life with HIV/AIDS, pero kailangan po nilang inumin yung kanilang maintenance. So, para hindi sila magkasakit. Sometimes, hindi sila mamamatay dun sa HIV, mamamatay sila dun sa komplikasyon. Okay? A rare disorder such as Marfan syndrome, ito ay sakit sa puso. Yung mga matataas na tao, tall, skinny, or lanky, at saka mahahaba ang mga daliri. Sila po yun, pero I have not seen one. Sa libro ko lang nakikita yan. Alright, sige po. Next. How is emphysema diagnosed? Buti na lang, we have this, the advent of sophisticated method how to diagnose emphysema, kagaya ng X-rays, pero minsan hindi nakikita, kaya suggest pa rin po yung pulmonologist for CT scans para makita. Kasi nga po yung na-explain na rin po natin dati, yung CT scan kasi ini-slice po niya. Depende po sa machine. Meron 16, 32, 64, 128, 520, ayun ganon. Sa mga mas sophisticated na hospital, talagang ganun kadami ng slice, makikita po nila maigi kung meron kang emphysema. Blood test to determine how well your lungs are transferring oxygen. Yung arterial blood gas po ito. Yung kinukuha po yung dugo. Medyo malalim-lalim. Nakaranas ako ng maraming beses yan. Hindi yung vein lang, artery. Kaya makikita nila yung exchange ng oxygen sa lungs natin. Wow. And pulse oximetry, ay nakikita lang po natin yung oxygen saturation ng ating katawan sa blood natin. Kaya pag bumabagsak yan, kunyari nag-90, makakaranas talaga ng sakit ng dibdib yung pasyente, lalo na below 90. Kaya ang in-maintain natin ay 96 to 100. Ganun po yan. So, kasama na po yan. Yes. Lung function test, which measure how much air your lungs can breathe in and out and how well your lungs deliver oxygen into your bloodstream. Meron pong instrumento na ipapaano sa'yo, sasabihin, inhale, exhale, makikita po nila. Madali. Yung mga pulmonologists, meron po silang dala-dala or talagang nasa clinic po nila na ipapatry sa inyo. Kung yung na-inhale mo bang oxygen ay nailabas mo rin. Kasi mini-measure nila yung oxygenation ng iyong dugo. Arterial blood gas test, yung minention ko na kanina, to measure the amount of blood and carbon dioxide in your blood. Kasi meron, pagka sa arterial blood test ay ibibigay sa inyo, marami po yon. Yung mga parameters po, para maintindihan nyo pong maigi. Okay? And of course, ECG, to check heart function and rule out heart disease. Siyempre, kasi po, yung hirap huminga, madaling mapagod, nangingitim din ang daliri, nangyayari din po sa heart. Kasi po, yung gas exchange po, kung nagkahalo-halo na po yung oxygenated and unoxygenated blood, dahil may problema po sa mga valves ng inyong puso, o tricuspid, aortic, mitral valve, ay pareho lang din po yung nararamdaman kasi hindi na po tama yung blood distribution ng oxygenated and unoxygenated. Kasi
ang tatanggap ng oxygen ay yung unoxygenated na galing sa lungs. Kaya lang po, kahit intact po yung lungs nyo, kung may problema sa puso, ay makikita rin po dito. Okay? Yun. Alright, sige. Next. Ito na. Ayun, ito na po Yari yung kayo. komplikasyon sa emphysema. Pneumonia which can be bacterial or viral. Ang tanong, pneumonia, kung may pneumonia ba, may emphysema na rin po ako? Hindi. Hindi ibig sabihin na may pneumonia ka, may emphysema ka na. Kasi ang pneumonia, infection ng buong lungs. Pero yung emphysema can have pneumonia at the same time. Kasi sila po, vulnerable na po sa infection. So kung may emphysema ka, ito na yung isang komplikasyon, madalas ka magka-pneumonia. Diba, ang sabi natin kanina, hindi na siya magagamot, i-prevent na lang natin yung paglala o bawasan yung mga threats sa iyong lungs, kagaya ng bacterial, viral, or fungal. So, many respiratory tract infections, paulit-ulit po yan. Kasi wala na po yung barrier, yung ating panlaban. Yeah. Yung cor pulmonale, which is failure of the right side of the heart, ay dito mahirap na po. Magkakasama na. Cor pulmonale, akala nyo lungs. Hindi po, sa right side of the heart po ito ang may problema. Kasi sa tagal na nag-exert ng effort yung ating lungs para maibigay yung enough oxygen, nag-fail din po siya. Lalo na sa right side of the heart. Kasi siya po yung oxygenated blood. So, pneumothorax, which is when air collects between the lungs and the chest cavity that can lead to lung collapse. Siyempre, di ba, pag pumutok yung alveoli, mapupuno ng hangin. Magkukolekt po ng hangin. Pag pneumothorax, hangin po yon. Pag sa x-ray po, imbes na puti, itim na po siya. And the chest cavity that can lead to lung collapse. Siyempre, pagka ipinus po ng hangin at electatic, hindi, yung espongha na, di ba? Kahit pigain mo, pag binitawan mo, mag-expand. Sa atelectatic lang, hindi na po. So, wala na pong pasok na hangin. So, lanos na siyang nalunod ng hangin. Okay, siyempre, kung ganon, magkukulaps, paano pa kayo papasok ang hangin? Okay? Respiratory acidosis, which is when the lungs can't obtain enough oxygen leading to coma. Kasi kung hindi na po, wala na po talagang pumapasok na oxygen sa ating katawan, magiging comatose ka talaga. Yan, mamamatay ka na. Respiratory acidosis na po to. So, yung hypoxemia, ibig sabihin, kinukulang pa rin kinukulang pa rin ng oxygen yung ating dugo. Hypoxemia. Sa dugo po yan. Which is when the lungs can't adequately oxygenate the blood. So, hypoxemia, kulang na po yung oxygen sa ating blood. Pagka nakakita kayo ng personal, kami pag nag-o-opera, yung mas mabilis yung blood loss. Yung pagbukas mo, talagang parang gripo. Later on, hindi na po, yung dago kasi natin medyo maitim-itim na pula. Parang maroon, pero pag kinukulang na ng oxygen, magiging orange. Orange as in literal na orange. Nagsasabi na, puro tubig na. Yung swero, pero hindi na napapalitan kasi ubos na yung dugo na ilalabas ng pasyente. Ganon po yun. Sige po. How is emphysema treated? Sabi, there's no cure for emphysema. Treatment aims to reduce symptoms and slow the progression of the disease with medications, therapies, or surgeries. Nabanggit ba yung mga ibang treatment dyan? Sa medication. Yeah, medications. Various medications can help treat the disease, including bronchodilators, which help open air passages, making breathing easier
and relieving coughing and shortness of breath. Ito po yung pampaluwag ng daanan ng hangin. Kaya tinawag na bronchodilator. Yung malalaking windpipe, palalakihin mo ng lumen. Kasi pag hirap, magko-constrict, magko-collapse, mag-i-spasm. So, bibigyan mo ng pampaluwag o pang-relax ng bronchial wall para pumasok ang hangin, mas magiginawaan yung pasyente, hindi na rin po siya uubuin o kinakapos ng hinga. Kasi I'm an asthmatic, I know this, na pagka nag-spasm na yung bronchioles ko, kahit na anong effort, kasi para kang ang laki-laki ng butas ng ilong ko pero walang pumapasok na hangin kasi nag-collapse na po. So, binibigyan po ng bronchodilator para mag-relax, papasok po yung hangin, mababawasan yung pag-ubo at saka pagkapos ng hininga. O, yan po. So, binibigyan po ng bronchodilators. Ang pangalawa ay steroids which alleviates shortness of breath. Itong steroids po kasi considered na wonder drug na nagkukos po ng, it is anti-inflammatory. Siya po yung nagpapahupa ng pamamaga. Di ba may sakit na yung ating lung tissue, so namamaga na lahat yan. Yung steroid ay pampahupa ng pamamaga para mailabas po, pag humupa yung pamamaga, mailalabas po lalo yung mga secretion. So, ma-alleviate din yung pagkapos ng hininga. Antibiotics which fight infections that can make the condition worse. Ayong, magbibigay din po ng antibiotics. Minsan, kinukuha yung dahak, ikukulture, or by clinical parameters, ibibigay po kung ano yung antibiotic na ibibigay sa inyo para hindi na po lumala yung kondisyon. Okay? O, therapy. Pulmonary rehabilitation or moderate exercise such as walking can strengthen breathing muscles and alleviate symptoms, making it easier to breathe and be physically active. Itong pulmonary rehabilitation, pwedeng ginagawa po nila sa Pulmolab. Hindi po yung physical therapist po ang gumagawa po nito. Pulmonary therapist po. Kasi talagang yun ang pinag-aralan po nila kung paano nila matulungan ang isang pasyente. Kailangan ma-strengthen yung breathing muscles po natin. Bakit? Kasi sa extra exertion, kailangan palakasin mo yung respiratory muscles mo para hindi ka, kung napalakas yan, mas yung exertion mo hindi nakakapagod or hindi masakit. So, ituturuan po kayo kung paano po ito gawin para mas madali kayong huminga at maipagpatuloy nyo yung rehab na gagawin nyo kasi merong ituturo sa inyong exercise. O, sabi nila, yoga or tai chi and deep breathing exercises can also help relieve symptoms. Di pa ako nakaranas ng yoga at saka tai chi. Di ko alam kung paano kasi kahit asthmatic ako, hindi ko pa naranasan yan eh. Kasi parang alam ko mo sa yoga, may ano yan eh, yung breathe in, may breathe position out. eh. Di ba? May mga iba't ibang position niya na talagang gaganda yung paghinga mo eh. Paghinga mo. Oo. Pero, sabi nila. Pero di ko pa rin na-try eh. Ano yun eh, talagang focus. Yes. Yung concentration mental nila. ano yan eh. Mental focus talaga yan. Alright. Ito na. Ito na yun po yung, yung iba. Surgery, talagang pag in severe symptom, severe emphysema, lung volume reduction surgery may be used to remove small parts of the damaged lung. Di ba sabi ko kanina, it can spread all around, yung pan-assigner ang tawag na nila dun eh. Or pagka-global, yung isang lobe. Pero pagka buong lungs na, ay kailangan na pong tanggalin. And a lung transplant can replace the entire lung. I have yet to know kung meron na talagang ginagawa dito sa Pilipinas. These are rare surgeries used only for people with severe emphysema. Kasi po, kung buong lungs na po yung sira, paano pa kayo makaka-recover? Eh talagang, Himala na lang. tingnan mo sa amin.
Ayan. Alright, so I believe dyan na po natin natapusin yung ating discussion patungkol po sa emphysema. And that is the last resort. Pero sabi ko nga, sana hindi tayo humantong sa ganyan. No? Yan po yung layunin po ng, impormasyong pangkalusugan. At sana hindi kayo humantong. Ang pinakapunot dulo lang po niyan, mga kapatid, yung sinasabi ni Doc Eugene kanina, yung paninigarilyo. Akalain nyo po yun, no? Just smoking, yan na po yung kakainatnan po ninyo. Kaya wag naman po sanang mangyari at wag naman po sana kung kayo man may mga kamag-anak kayo na patuloy pa rin na yumuyup-yup ng sigarilyo na yan. Nako, itigil nyo na po yan. Dahil sabi nga Doc Eugene kanina, walang magandang pupuntahan. Alright? Isang malaking problema lang yan na pupunta sa inyo pong pamilya. Nako. Isipin nyo na lang, napakamahal na rin po ang sigarilyo. Yun, tama. Ipunin nyo na lang po. Pwede nang pambili, isang kaha, pambili na ng lechong manok. Yes. Kasi alam ko mga nasa 200 pesos na siya eh. 200. Depende pa sa brand yon. Depende pa sa brand. Kaya matindi na po ang... kasi alam ko ang isang stick ngayon parang mga nasa 10 pesos na yata, I think. Hindi na... Wala nang 4 eh. Oo. Nasa 10 pesos na yata per stick. Yes. Ganon katindi. 4. Oo. Dati. Ala ko piso lang. Oo, kasi ang pinaka-late na ko dati, nung ako pa yung nagbibisyo dati, 4 eh. Yun pa, 4. So, tinaasan pa nung tinaasan. Pero which is good naman talaga. Talagang para tumigil. Tinaasan nga kasi di ba tinaasan din nila yung tax. Opo. Kaya mas mahal. Tax sa mga ganon. Yung Kaya lang, pinapatulan pa rin nila kahit ang mamahal. Yes, totoo yan. Kaya nga nagmahal yung mga sugary products din natin eh. Di ba? Kasi tinaasan nila yung tax nun. Like yung dating nabibili nating Tetra Pak na juice, di ba? Magkano lang yun? 10, ngayon 20 pesos na mga kapatid. Kaya 20 plus na, minsan 29 pa eh. Wala, parang bumili ka na ng ano. Yun naman ay pwede makakonsider din natin na yun, talagang pampaiwas natin sa mga ganong klaseng mga inumin. Alright, so again, maraming salamat, Doc Eugene. At sa susunod na mga talakayin pa natin ay marami pa tayong malalaman ng mga iba't ibang mga karamdaman upang tayo po ay maging aware sa mga pwede nating kahinatnan pagdating po sa mga ganyang klaseng bisyo po, mga kapatid. Alright, sige po. Bago po tayo magtapos, ako muna makabati si Doc Eugene at si Doc Julie. Unahin ko na po si Doc Eugene. So, Doc Eugene. Sige po. Maraming salamat po ulit sa mga nakinig ko. Konti lang, ilang milyon lang. Oo, mukhang talagang nagpupursige sila sa mga areas nila. Oo, sige. Mas mabuti naman yun. Sige po, maraming salamat sa mga nakinig at sana nga po ay kahit man lang konti, dagdag po kami ng kahit konting kaalaman. Para po masabihan nyo po, yun yung mga mahal sa buhay, tumigil na po. Sige. Thank you. Thank you po, Doc Eugene. Magandang umaga ulit. Alright, sige po, Doc Julie. Oo, maraming salamat, Doc Eugene. At ako rin gusto ko lang yung pasalamatan yung mga topic na to. Dahil nagiging aware tayo. Iba kasi yung napapaalalahanan tayo sa dami-dami ng mga sakit. Hindi na natin alam. Pero at least kung alam natin yung mga cause na nagdadala nitong mga sakit na to, ay iwasan na po natin hanggang meron pang panahon. Kaya maraming salamat at nawa ay mabuhay tayo ng healthy. Yes. Yun lang po, maraming salamat. Amen, amen. Maraming salamat, Doc Julie at Doc Eugene. And I do believe na kayo po ay natuto sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. At mamaya, e-air na po yung The Baptist Lunch. Kaya mas magandang mga kapatid, maka-tune in kayo dyan. Mga young men at young ladies na pwede po makasubaybay po dyan. Keep tuning in at napaganda ng mga tinatalakay dyan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.